kahapon, ang Sunday daw po ay celebration. Amen ba? So, today, magsi-celebrate tayo kasi meron tayong Diyos na buhay na dapat nating pasalamatan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay na kaloob mo, God. Salamat po. Narito kami para i-celebrate ang joy na galing sa iyo, Panginoon. Hindi lang po kami happy, kundi naandun ang joy sa aming mga puso, O God. Kaya, Lord, ikaw po ang aming aawitan. Ang sasayaw po kami sa saliw ng tugtugin, Panginoon, na makalangit. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, lahat magsabi ng Amen! Come on, let's go for hands for the Lord. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Sing King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Whoa, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Okay, let's sing. You know that I love you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of
How about yung mga nandito? Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And everybody sing, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah! Yes, hallelujah, amen. Sabi mo sa katabi mo, grace be with you. Yes, amen. Sabi nga, kung ano man yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, alam natin na si Jesus nasa tabi natin. At kapag natapos natin ang pagsubok na yon, makakamit natin ang victory, makakamit natin ang tagumpay. Sabi nga sa book ng Deuteronomy, chapter 20, verse 4, For the Lord your God is who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Ngayon po, gagawin po natin yung personal prayer. Papalitan po natin yung your, yung you ng us. So, sama-sama po tayo na count of 3. 1, 2, 3. For the Lord our God is the one who goes with us to fight for us against our enemies and to give us the victory. Yes, Lord God, marami pong salamat dahil po, Lord God, binigyan niyo po kami ng talino, Lord God, ng wisdom na mag-gain po namin, na makamit namin ang victory upon victory, grace upon grace, Lord God. Kaya pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Lord God. At ikaw, Lord God, nothing can beat us against sa mga giants, Lord God. Matatalo namin yun, Lord God. At alam namin, bibigyan niyo po, Lord God, ang church na to, ang family namin, Lord God, ang buong SOB family, ng more signs, wonders, and miracles, Lord God. At makakamit po, Lord God, namin ang aming super abundant grace nitong taon na to, Lord God. Amen. Amen. Weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I love knows how to triumph. And my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, Lord God, amen.
gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take the enemy. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take the enemy. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. That could not hold you, the veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. For you are named above all names. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Amen. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good.
a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Turn it up, Come on, let's continue to worship God. Praise the Lord in our own words. Sige, taas natin ang pangalan ng Panginoon sa ating mga salita. Taas natin yung mga kamay natin sa Diyos. Kaya mga ganito. Woo! Hallelujah. Thank you, God, for your presence. Thank you, God, for the victory. Thank you, God, for your words, for your grace, for your power, for the anointing that you continue to give this church. Thank you, Lord God, for your promised word. Thank you, Lord God, sa fire, sa freedom, sa focus. Thank you, Heavenly Father, that you continue to join us in every services that we have. We praise you this morning, God. We praise you every day. We praise you every single moment of our lives. And we want to thank you, Lord, kung gaano kakabuti sa buhay namin, kung gaano kakabuti sa aming simbahan, kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. And Lord, we want to give you all the praises, all the glory. Ngayong service ito, prepare our hearts, God, to receive your word, to receive your message, to receive your calling, to receive your anointing, to receive your grace. Thank you, Father, for everything that you're gonna give us this morning. Tinataas namin lahat to, all the glory, all the praises, everything in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na malakas na malakas. Hallelujah. Sige po, maaaring po tayong magsiupo. Pero bago po, pagkaupuin niyo po, sabihin niyo sa katabi niyo, good morning. Good ba ang morning mo? Maganda ba gising natin lahat? Yung hindi maganda gising, okay lang yan. Ang importante, nagising. Yeah. Sige. So, before we move forward with our announcement, gusto ko din pala i-recognize or pasalamatan si Lord sa naging mentoring sa leadership mentoring namin kahapon with Pastor Lito. Yan. And along with the presence si Pastor Ron at saka ni Brother Alan, dumayo pa sila from Pampanga para lang turuan tayo kung paano maging mas better na leaders at mas better na disciples. So, yun nga. Siyempre, more reasons to celebrate kasi meron na naman mag-birthday this week. Na hindi ko memorize. Yeah. Alright, so 27, which is tomorrow, birthday ni Sister Janet Salugao. So 28, si Edel Marie Chan. So 29, si Robbie Ikong. And alam ko may nag-anniversary ata tayo na malupit na malupit. Alam ko, magpapakain ng pares ito mga... Yan, sa 29, wedding anniversary ng dalawang PL couples natin, si Brother Elbert and Sister Lala Dumangon, and Brother Renan and Sis Olive Adraque. Sige, kawitan natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Yeah. So, thank you, Lord, sa panibagong taon na naman na binigay niyo sa mga nag-birthday and sa isa na namang taon pa ulit na mga nag-anniversary na may humaba pa ang buhay niyo hanggang sa kung kailan niyo gusto. At ang relasyon niyo hanggang sa kamatayan kasi walang hiwalayan. Yan. So,
Sa maliban pa sa birthday anniversary, syempre we have our services. The usual, 9 a.m. dito sa Kawit. Sabihin mo sa katabi mo, 9 a.m. 9 a.m. Ang start po ng service, hindi po 9 a.m. gigising, hindi po 9 a.m. aalis ng bahay. Yeah. So, yun nga, as usual, we have 9 a.m. service. Abangan po natin kasi kapag ginalingan po ng mga leaders natin na nag-attend kahapon, baka magkaroon na po tayo ng second service. Pero, yun po ay mangyayari lang kung kikilos tayo at tutulungan natin yung mga leader natin. Amen? Gusto po ba natin yun, magkaroon ng second service? Galingan natin para magkaroon tayo ng second service. Amen? Yeah. Tsaka, alagaan nyo maigi mga pastor nyo kasi sila ang pinaka napapagod pag dalawa yung service. Yun nga. And also, maliban sa Sunday service natin, dito sa Kawit, we have GMA 4:30. Yan. And every Wednesdays, we have midweek service. Pero this coming Wednesday, since last Wednesday of the month, we have Intercessors Night. Yeah. So, yun nga. Continue din tayo mag-pray para doon sa mga nasa list natin na prayer for healing. Alam ko, yung iba doon, nawawala na sa list kasi gumagaling na sila. Pinagagaling na sila ni Lord by God's grace. Yeah. And hindi pa po lumilitaw yung list. Yeah. Although hindi naman na natin sila, hindi naman na natin isa-isa yung pangalan nila. And siguro naman nakikita na natin every services yan. Pero, yun nga, let's continue to pray for these people. Kasi, yun ngang prayer ng isa, makapangyarihan. Yun pang prayer nating lahat, di ba? And ako naniniwala ko, si Lord, nakikinig yan sa atin. Isipin mo, yung isang tao nga nagre-request sa kanya, tinutugon niya. Yung isang tao nga nagpe-pray, pinakikinggan niya. What if tayong lahat pa? And pag united tayo sa isang layunin sa pagpe-pray natin, doon natin na-experience yung grace ni God sa pakikinig niya sa isang buong simbahan na nananalangin for one purpose. And along with the prayer for healing, we also have our fest prayer items. So sa family, letter F, sa empowerment, letter E, sa stability of finances, and sa timely issues. Now, sa timely issues, medyo marami po nagaganap sa ating bansa. Marami rin po nagaganap sa ibang bansa. Pero ang mahalaga, dahil hawak ng Diyos ang oras, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay, pag pinag-pray natin yon, si Lord ang bahala, umayos na mga bagay-bagay. Pero ang kailangan natin gawin, maliban sa mag-pray, patuloy tayo maglingkod kay Lord. Kasi yung paglilingkod natin na magbibigay ng liwanag sa mundo kapag tayo naman ang kumaharap sa kanila. Yan. So ready na po ba tayo magkaloob? Kasi kung napanood niyo po ako every midweek service, pag ako po ang nasa announcement, wala po akong patumpik-tumpik pa. Kaya labas pa po natin yung offerings at saka tithes natin. Ready na po ba kayo? Parang ahina. Ready na po ba tayo? Sige po, magbigay tayo na may gagalakan. Let's go! Hello. Panginoon, tapat ka lagi. Kahit na di ako masunurin, di man ako karapat-dapat, ang iyong habang na papahayaan na ako'y minahal, tinubos, kinalala at inaruga. Kasalanan ay bura, buhay ko'y nabago sa iyo, Jesus. Ako ay makalat, ang mahal mo lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos sa aking pagkukulang. Di ka naubusan ng biyaya. Ipapapantayan ang pangako ng Diyos, walang hanggan, di matatapos sa akin at kukulang. So
kong masunduri. Di man ako karapat-dapat, ang iyong habag nagpapahaya na ako'y minahal, tinubos, kinalala at inaruga. Kasalanan ay burado, buhay ko'y nagbago sa iyo, Jesus. Ako ay mapalad, mahal mo lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos sa aking pagkukulang. Di ka naubusan ng biyaya, di mapapantayan ang pangako ng Diyos. Walang hanggan, di matatapos, di ka nagkukulang, sobrang saganang biyaya. Di sa aking lakas o sa aking gilas, di sa aking talino paglulutas, ang Diyos lang ang may kaya. Lahat nito biyaya ay Kanya. Di sa aking lakas o sa aking gilas, di sa aking talino paglulutas, ang Diyos lang ang may kaya. Lahat nito biyaya. Ako ay mapalad na mahal mo lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos sa aking pagkukulang. Di ka naubusan ng biyaya, di mapapantayan ang pangako ng Diyos. Walang hanggan, di matatapos, sa akin nagkukulang, sobrang saganang biyaya. Amen! Magsitayo po tayo. Si Lord ay hindi nagkukulang. Sobrang sagana ang biyaya. Atin na po bang nakikita? Amen! Dapat po mag-start na. Amen! At dapat po tayo ay mapalibutan sa ating pagdedeklara. In 1, 2, 3, 2025 is back with superabundant grace. Superabundant grace for multiplication, acceleration, possession, expansion, and for every difficult situation we face, we will boldly shout, grace, grace, in Jesus' name, amen! Woo! Yes, amen! Thank you, Sister Mitch, sa panguna sa ating declaration. And thank you sa ating OJT, Jonas. Yan, wow! Parang hindi OJT. Okay, so tayo po ay patuloy papasalamat sa Lord dahil dadagdagan po tayo ng mga pumapasok sa ministry. So lahat po ng mga OJT natin, palakpakan po natin. Yan, meron tayo sa multimedia. Meron po tayo sa iba't ibang ministry, sa ushering. So glory to God kasi ibig sabihin, lumalawak yung ating mga gustong maabot, gustong magawa, no? So, yan, amen. So thank you, FG. Yan. So, tayo po ay patuloy po sa ating pagbibigay diin sa grace. Sabi mo nga, i-declare mo nga sa katabi mo, grace, grace. Biyaya, biyaya. Yan. So, nung last Sunday ay formally binaba po sa atin ang ating senior pastor yung ating pong word for this year na super abundant grace. Yan. Sobra-sobrang biyaya. Kaya nga po, simulan nyo pong mag-isip ng mga ibe-bless kasi pag sobra-sobra, ibig sabihin, wow. Kaya wala pa man yun, mag-isip na kayo ng sino kaya pwede ko i-bless? No? Lagi po natin isipin, sino kaya pwede ko i-bless, no? Yung bang looking for somebody na, yung bang ang laging goal natin ngayon ay make me a blessing to someone today. Yan. Make me a blessing to someone today. Yan, napakaganda po nun. So,
Ilan po sa mga pastors natin, after po ng ibaba ni Pastora, ng ating senior pastor emeritus yung word, and ito yung January ay magkakapareho po kami ng message, no? So, meron pong mga buwan na iisa po ang mensahe ng bawat simbahan po natin. So, ito po ay pinagkakalabos sa atin o binababa po ng ating senior pastor, Pastor Malu, and then ito po ang ating itinatakel. So, yung iba naman, hindi pa binababa, so hindi pa nila maibababa itong word na ito. So, kaya, sabi nga po sa Titus chapter 2 verses 11 to 12, Titus chapter 2 verses 11 to 12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. At sa Tagalog, Tito chapter kapitulo 2 bersikulo 11 hanggang 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin ng talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Tanggapin po natin ang pagpapala, tanggapin po natin ang diwa ng mensahe na ipagkakalob sa atin ng Lord sa umagang ito. So, pag narinig po natin ang word na grace, ano kagad naisip natin? Bukod kay Hannah, Grace Hate. O bukod doon sa naging ex nyo na Grace. Baka nakakatakot Grace, naging ex nyo. No? Pag narinig niyo yung word na grace, ano kagad naisip nyo? Blessing. Amen. Blessing. No? O kaya naalala niyo yung word, yung kantang Amazing Grace. So grace, pag sinabing grace. Pero ito, hindi lang simpleng grace yung word ng Lord sa atin for this year, but a super abundant grace. No? Super abundant grace. Hindi simpleng grace, kundi super abundant grace. No? So, umaapaw, sobra-sobrang biyaya. A grace is a gift from God. Sabi nga po natin, sabi nga ng ating senior pastor nakaraan, ito po ay kahit hindi po tayo deserving, pero yung biyaya binibigay ng Lord eh. Tama yung, ano ba, tinamay katabi mo. Tinamay kilay niya. Ay, grace talaga, no? Tinamay yung ilong niya. Ay, biyaya. Na hindi mo naman deserving, pero meron kang ganyang ilong. Ganda mo yung lips niya, ang ganda. Di ba? Tinamay katabi mo, ang ganda. Sa tingin mo, deserving ba niya yan? Kasi pinanganak siya, wala pa naman sa ginagawa, pero binigay yung mukhang yan. So, ibig sabihin, mga biyayang hindi mo naman talaga hiningi, pero bakit meron ka? Ayan. Kaya yung, itong matindi sa atin, no? Minsan, magulo rin tayo, no? Pag ang buhok ay straight, naiinggit sa kulot. Pag kulot, naiinggit sa straight. Ako po naiinggit ako doon sa mga, yung buhok ay parang pag ginanon lang, ayos na eh. Ako, kailangan, tagal ko pang sinusuklay, hating-hati pa kailangan. Ilalagyan ko ng gel, pero after ng ilang minuto, sa bigat ng buhok ko, wala na yung gel. Ang natira na lang, yung angel, pero yung gel, wala na. No? Yung mga mapuputi, nagpapatan. No? Yung mga medyo hindi naman, yung mga medyo hindi maputi, nagpapaputi. Di ba? Yung medyo may, yun na nga yun. So ibig sabihin, pero lahat ng ito biyaya ng Lord eh. Kasi nilang ka nang nandyan na yan eh. So ibig sabihin biyaya na hindi mo naman hiningi, pero nandyan yan. May purpose yan. No? May purpose yan. Kaya sabi nga ng isang komedyante, yung mga may tsura daw, huwag kayong ano. Dahil hindi naman kayo, kung di kami nagsakripisyo, hindi naman ma-appreciate yung beauty nyo. So lahat may purpose. Ibig sabihin, lahat meron siyang dahilan kung bakit nandyan. Unang-una, ito po lahat na ito ay biyaya ng Lord. Sabi nga, by the grace of God, by the grace of God. No, yung ating mga nakakamit, yung mga bagay na meron po tayo ngayon, ay by the grace of God.
Mula pa lang tayo na sa loob ng sinapupunan ng tiyan ng ating nanay, nandun na yung biyaya ng Lord. Ang matindi nito, habang tumatagal, lumalaki yung biyaya. Lalo nang tayo po'y tumanggap sa Panginoon, yun, abundant grace yung ating pumatanggap. Super abundant. O yung amazing grace. So, again, our word for the year 2025 is the year of super abundant grace. Meron pa po ba dito walang word, personal word? Hindi pa nakakabunot ng personal word. Okay, paalala niyo po mamaya, ano? So, yung personal word po, yan. Bubunot po kayo ng personal word, worth 5,000 po iyon, no? Ay, hindi po. It's free. Kinabahan sa 5,000. Okay, so, 5,000 blessing matatanggap. Okay, so, our word for the year 2025 is the year of super abundant grace, no? So, super abundant grace is an overflowing grace that will transform, empower, and sustain us in all areas of our lives. Come on. Sabi doon, ang super abundant grace is an overflowing grace, umaapaw, na pagkapala that will transform, na ito'y magdudulot ng pagbabago, magpapabigay ng panibagong lakas and power, magsusustain us in all areas of our lives. Hindi lang isang bagay, kundi sa lahat ng aspeto natin buhay, nandoon yung overflowing grace o yung super abundant grace na na ibibigay sa atin ng Lord. In Psalm 65 verse 11, sabi po dyan, sa Tagalog ko lang po babasahin, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan mang magpunta kay masagana. Sino po gusto dito kahit saan kayo pumunta masagana kayo? Amen. So, of course, yun po ang gusto ng Lord na ma-experience sa atin. Pero may mga bagay na binigay ng Lord, kaya hindi natin na-experience in many reasons. So, may iba't ibang kadahilanan. And minsan, tayo na rin po nakakagawa ng hadlang kung bakit hindi nangyayari ito. So, for 2025, God is crowning us, o crowning our year with super abundant grace. Yung word na crown, in Hebrew means surround. Sabi niya po, surround. Yung pang tipong napapaligiran ka. No? Kaya yung mga nagbe-birthday, sinasabi natin, sumuko na kayo, napapaligiran kayo, umamin na kayo, magbe-birthday kayo. Hindi naman kami makikikain sa inyo. Pagpipila naman po namin kayo at babatiin. So, this 2025, we will find this year surrounded with what? Supernatural grace. Parang nakaka-excite po yun, no? Na-excite na po kayo niyan. Ito daw ito, we will find this year surrounded with super abundant grace. Ngayon ko lang nalaman yung excitement pala, dinidikta din. Oo, yung feelings, ididikta din. Ano? So, yan. So, masyado kayo na-amaze. No? Pero, okay, sabihin, maaaring ninanamnam at tinadyan mabuti, parang nag-i-imagine kayo ano kaya yung super abundant grace na ma-receive ko this year. Kung yun po nasa isip nyo, okay lang po, sige. So, sabi nga, the riches of super abundant grace is more than enough to meet every need, surpass every obstacles, and empower us to live in the life that God has called us to live. So ang tanong, ano pa ang super abundant grace do for us? Ano ba magagawa nito sa atin? So super abundant grace is not static. It's active and transformative. Yan. Ulitin ko po. Yung super abundant grace is not static. It's active and transformative. Transformative. Sorry. So, kaya nga po dapat, yung reaction natin, hindi rin static. Hindi yung parang wala lang. Dapat may kasamang transformation. Natatransform at naging yung active, yung bang, woo! Grabe! Itong taong ito, nakaka-excite. Kung yung open doors, nakaka-excite, at naranasan natin, sino po din nakaranas ng open doors? Say amen. So yung bawat word natin every year, naranasan nyo, at maging personal word, dapat nandun din yung excitement natin. Kasi patasan level eh. Di ba sabi nga sa inyo, nagkaroon tayo ng new door. 1 year yun, new door. Tapos open doors. Sabi ko, ano ba mas mataas sa new door, tapos nag-level niyang open doors? Ano ba ang kasunod nun? So naisip ko lang door to door. Eh, hindi pala, sayang, hindi pala door to door. Yun pala, mas matindi. Super abundant grace.
Di ba? Kasi yung door-to-door, matindi na yun eh. Kakatok na sa pinto mo, parang Shopee at mga Lazada, di ba? Kakatok yan, magdi-deliver, o kaya yung mga grab-grab na yan, magulat ka lang, may kumakatok doon, may dalang pizza. Hindi mo na umorder eh. O, hindi nga ikaw umorder, yung kapatid mo umorder. So, sabihin, nandun, no? Pero sabi nga, super abundant grace. Ito ay isang biyayang napakatindi. So, ang tanong natin, what can super abundant grace do for us? So, let us look at several ways in which super abundant grace works in our lives. Ano ba ang magagawa ko? Ano ba ang pwedeng mangyari sa atin during this year of super abundant grace? So, una, it releases provision for every situation that is over and over our need. Come on. It releases provision for every situation that is over and over our need. Maybe some of you, pagpasok ng bagong taon, malaki ang katanungan. Lord, pagpasok ng bagong taon, karamdaman ang nasa lubong ko. Sino po din nagkaroon ng sakit? Bago pumasok bagong taon, tapos pagpasok ng bagong taon. Yan. So, ang dami nagkaroon ng sakit, no? Ubo, sipon, mga prime leaders din natin, dami mga nagkasakit, no? So, sino po din nagkasakit dito? Sino po din nagsakit-sakitan? Sino po din na-schedule yung sakit? Ay, katabi mo, para namumula na. So iba-iba klase ang sakit eh. Sakit ang dumating, sakit-sakitan, at naka-schedule yung sakit. Bahala na po kayo kung saan kayo sa tatlong yon, no? So it releases provision for every situation that is over and over our need. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8, listen, God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every do good work. Sa Tagalog, siguro parang sumaano natin, magagawa ng Diyos, sige nga po kayo, 1, 2, 3. Amen. Ulitin po natin, gawin natin personal. Yung kayo, sabihin mong magagawa ng Diyos na pasaganain ako. Okay, 1, 2, 3. Dahil po umaapaw ito, pamigay nyo naman sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, magagawa ng Diyos na pasaganain ka. 1, 2, 3. Amen. Yung ba kayo sa declaration, hindi ka madamot? Di ba? Ibinigay mo. Yung iba naman, yung ka nga, naging kayo pa rin. Ano? Talagang, okay. So, kahit man lang doon sa word na noon, pamigay natin. No? Meron tayo, tapos pamigay din naman natin. So, sabi ito, magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa ating pangangailangan upang sumagana tayo para sa mabubuting gawa. Okay. Sagana sa anumang bagay. And sasagana din po tayo sa mga mabubuting gawa. Okay. So, God has all the grace you need. The grace is related to your need. Not wants, no? Kasi ang iniisip kagad natin, wants eh. Hindi yun, need mo na. Pag-usapan natin. Ibibigay ng Lord ang iyong pangangailangan. Yung luho, depende pa yan. Depende pa sa Lord kung ibibigay sa iyo, hindi. Kung ikakayabang mo, huwag ka nang umasa. Kung ikapapahamak mo, huwag kang umasa. Pero kung maganda intention kung bakit gusto mo yung bagay na yan, si Lord, makikita yun eh. Pwede na maibigay sa iyo yung additional na yan. Bakit gusto mo magkasasakyan? Para makarami ako ng chicks. Ay, hindi bibigyan ng Lord yan. Ang bibigay sa iyo kulungan, maraming chicks. No? Mga kitik. No? So, Lord, ang nilili ko kotse, bakit binigay mo sa akin eh? Kulungan. Sabi mo, para sa chicks eh. Ang chicks, para sa kulungan. Poultry. Hindi para sa kotse. No? So, kaya, natin, ano yung intention mo? Pwede ibigay ng Lord yung luho na yan, yung wants. Pero dito, ang sinasabi muna, God has all the grace you need. No? Pangalawa, God's throne is the throne of grace. Pinapaalala sa atin dito, ang biyaya
ay nanggagaling sa trono ng biyaya ng Diyos. Lahat ng mga mabubuting bagay ay sa Diyos nanggagaling. In Hebrews chapter 4, verse 16, sa Tagalog ko na po babasahin, kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Okay, pero ang sarap, di ba? Pero, tinan nyo, kaya't huwag kayo mag-atubiling, what? Maghintay? Lumapit. Ibig sabihin, again, meron tayong trabaho. May part tayo. At paano ba lumapit? Pwede ka nagpe-pray. Bahay. Paano lumapit? Lumapit ka sa kanyang gawain. Kingdom. No, sabi doon, kaya huwag tayong mag-atubili, lumapit sa trono ng mamaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagkapala na natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So, ang Lord may part, meron din tayong part. Meron kasabihan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Tama po ba yun? Sa unang pakinig, tama. Na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Pero actually, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Tayo, meron tayong parte doon sa paggawa na yon. Pero mga pinakamatindi doon, ang pinakamalaking parte sa Diyos. Ang liit lang po ng part natin eh. Sabi doon, lumapit lang po tayo eh. Pero ang magbubuhos ng biyaya, ang Lord. Di ba? So, tuloy po natin. The occurrences of the word all in 2 Corinthians chapter, pwede bang palaki na? Hindi ko na palakihan to. So, para mas mabasa nila. The occurrences of the word all in 2 Corinthians chapter 9, verse 8 are comprehensive statement of God's grace. The ability of God to give flows out of His abundance. Come on. Pag tinignan mo yung batis dire-diretsong dumadalo yan na walang patid Sino lumikha niyan? Si God. Yung dagat ng lawak-lawak, imagine mo isang budangding lang, ang laki-laki. Pero ilang budangding ang nasa loob ng dagat. Nagkasya doon. Diba? So makita natin, ganong kalawak yung nagagawa ng Lord, ganong kalawak yung natatanaw niya, ganong kalawak yung detalye ng kaya niyang gawin. Ibig sabihin, yung mga bagay na meron ka, yung mga bagay na pangailangan mo, alam ng Lord ang kaya niyang gawin detalye. Ano yung pwedeng gawin sa atin? Imagine mo, yun lang sistema natin, imagine mo, lahat ng function ng katawan natin, paano mo naisip ng Lord dyan na may atay, mayroong balon-balunan, mayroong esophagus, may utak na kailangan gumana, na kailangan kumunik sa puso, na yung puso nangingialam, gusto maghari, tinatalong utak, kaya minsan nagkakamali. So, sabihin, yung kamay mo gumagalaw ng normal, pag gusto mong gumanya, gumagalaw, di ba? So, yung paa mo na ipapadyak mo, na ilalakad mo, sistema mo, imagine mo, nagkukunik-kunik lahat yan. No? Kaya minsan mo, pag hindi nag-connect yung utak saka yung puso, nagkakaroon ng problema ang galaw, di ba? So imagine mo, then ang routine po natin, isisilang ka, bubuo ka sa loob ng sinapupunan. Imagine mo sa loob ng tiyan, nabubuo ka doon. Tapos paglabas mo, pogi mo, cute mo. Tapos paglaki mo, wala kang utang na loob sa magulang mo. Pumugit, gumanda ka lang, naging Miss Universe ka lang, naging artista ka lang, sumikat ka lang, wala ka nang pakialam sa magulang mo. Na inang dahilan kung bakit na ganyan itsura mo. Diba? O, knock-knock. Diba? So, ganun kagalingan, Lord. Imagine mo yun. Lumalaki ka. Pag kumain ka, yung pagkain mo, dumadalo sa buong katawan mo. Ganun ka detalye. Ma-amaze ka talaga Imagine maging hayop, iba-iba ang itsura ng hayop. At iba-iba ang kanilang karakter, iba-iba yung kanilang function. No, sa ahas lang, di ba? Ang daming klaseng ahas. No, nasa labas, nasa loob, nasa bahay nyo, minsan asawa mo na o minsan kaibigan mo. Ang daming klaseng ahas. Ay, sorry, iba pala yun. Hindi na pala hayop yun. So, ang daming klaseng hayop, pero makita nyo, naisip ng Lord yun. Tapos yung naiisip mong problema, hindi kayang isipin ng Lord. Come on.
Yung problema mo, hindi kaya isolve ng Lord. Eh, yung mga bagay na hindi mo maisip, naisip niya eh. Di ba? Yung bang, pagkaba lumalaki, mahaba yung buhok, hindi mo naisip ng Lord yun. Pag natanggalan ka ng ngipin, ilang araw lang, pag pinakain mo sa daga, babalik yung ngipin. Di ba? Yung mga matatanda nung araw, no? Di ba sa anong bata tayo, di ba? Yung daga, yung, itatago mo yung natanggal mong ngipin, wag mong papaano sa daga, kasi baka hindi na daw tumubo yan, no? Tanggalan ka ng ngipin, tumutubo uli. Ang litong natanggal ng ngipin, nang pumalik, ganun, grabe, no? Doon mo na lamang, ikaw pala may pagka-Wolverine. May lahing Wolverine ka pala, di ba? Tapos kita mo, habang tumatagal yung buhok, pumuputi. Di ba? Si Ate Carmen, kinabutan niyo ng bata yan, mahaba ang buhok niya, maitim na maitim, no? Oo, ngayon, pumuputi na ang buhok. So, pakita natin yung detalye. Ngayon, kakabahan tayo sa Diyos na napaka-detalyado ang naaabot, naiisip. So, ibig sabihin, yung naiisip mo na hindi mo makayang maisip, ang solusyon, si Lord. Definitely, may solusyon. Amen. So, God will always relate to you in grace, and He has all the grace you need. Amen. So, what do you need? Money? There is sufficient, superabundant grace. Healing? There is sufficient, superabundant grace. Family problems? There is sufficient, superabundant grace. Kaya sabi nga ng ating Pastor Malo nung linggo, pag may problema, ang dapat i-declare mo grace. Pagising mo sa umaga, wala pa kaming ulam, grace. Grace. Kasi yung simangot, meron bang lumabas na ulam? Yung bang paghaba ng nguso, may himalang nangyari? So magdeklara ka ng positibo, grace. 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 Biyaya. Biyaya. Na nagbibigay pansin sa ating Diyos ng biyaya at sa kanyang trono para ibuhos sa atin ang kanyang biyaya. You know that you are living in grace when there is abundance. Sabi, for example, you don't have joy, but joy inexpressible and full of glory. In 1 Peter chapter 1, verse 8, not just peace, but peace which surpasses all comprehension. Ang binibigay ng Lord sa atin, hindi lang basta kapayapaan. Yung kapayapaan, hindi kayang ipagkaloob ng mundo. My peace I give to you. No? Yung bang kahit na may problema, nakukuha pang ngumiti. Dati pag may problema tayo, ngiwi, di ba? Pero habang tumatagal, nakukuha nating may problema, nakangiti. Tinamig katabi mo, madaming problema yan eh. Tamo, ngumingiti. Ito pa matindi dyan. Kaya mo, ngingiti ang kanyan. Ang daming problema niyan eh. Pero nakukuha ngumiti. Actually, isa ka sa problema niyan, pero nakukuha niya ngumiti. Oo. Kung di mo matatanong yan, marahil, baka isa ka sa problema niyan, pero nakingiti ang kanya. Ibig sabihin, iba yung nasa kanya na eh, kapayapaan eh. Iba na yung kapayapaan nagdudulot ng pangunawa, yung kapayapaan nagdudulot ng pasensya, yung kapayapaan nagdudulot ng nagbibigay ngiti sa ating puso na kahit tayo ay may problema. Wala po talaga may problema. Nung maliit po tayo, ang pinoproblema natin, sana lumaki kagad tayo. Nung lumaki na, sabi, sana bata na lang ako. Kung kayo ang Diyos, makapatulan niyo ang tao. Ang kulit mo eh. Ang gulo mo eh. Nung bata ka, gusto mo lumaki ka. Nagmamadali ka. Nagli-lipstick ka, nagme-makeup ka. Nung nagkaedad ka na, sabi mo, gusto mo naman maging bata. Gusto mo maglaro ng pambata. Di ba? So, pero nga, nandoon yung presensya ng Diyos na handa tayong pagpalain, samahan, at bigyan ng tugon yung ating mga detaling mga pangangailangan. Okay. If God brings you to that place, then His grace will sustain you until the end. Saan kayo nandun level? Kung saan kayo nilagay ng Lord, panghawakan nyo to. If God brings you to that place, then His grace will sustain you until the end. Kahit saan ka nalagay, na parang minsan Lord, parang hindi ako komportable sa kanilalagyan ko ito. Silang. Kahit sa lugar mong yan, pagkapalain ka ng Lord. Pag ikaw ilubos na nanampalataya at nananalig sa Diyos, kahit saan ka lugar, kahit na ng sitwasyon,
handa ka niyang pagpalain, handa ka niyang samahan. Amen. So, He will not lead you to the place that will destroy you in the end. He wants you to experience the best things in life. Sabi nga, if God is the one who made way for you to get to that place, that it simply means that you still have a purpose that you need to complete. Don't be dismayed if you will face obstacles along the way. Ako, bilang pastor po, ako po yan sa dating organization, meron kaming term limit. No? Kapag, whether you like it or not, kagaya po ngayon, meron po kami invitation doon sa Kainta na kung saan ako po yung nagsimula ng simbahan yun, anniversary po nila ngayon. So, gusto po nilang muling, halos tuwing anniversary, gusto po nilang pupunta kami doon dahil bilang pagkilala na ako po yung nag-start noon. No? So, ano natin, meron kami iba't ibang lugar na pupuntahan namin. Siguro dami. Siguro mga 7, 8 siguro nakasimbahan na ako naikutan sa bawat term. Kasi ang term kasi is 2 years. Ang 1 term, hanggang 3 consecutive terms ka lang. So after that, whether you like it or not, ililipat ka talaga. Okay naman, yung simbahan, isang term mo pa lang, after na second term, hindi ka nakukunin kasi ayaw na sa'yo. Magbubutuhan yun. Pero ako naman po, lahat ng puntang simbahan, natapos ko po yung term limit. Yun nga, binabargain nilang magstay pa ako pero hindi na pwede. Ayaw pumahig ng kumperensya. So, bawat punta namin sa isang lugar, hindi po namin kilala yung mga tao. Parang pagpunta po namin dito, hindi po namin alam yung mga Kabitenyo. Ang unang punta namin ni Pastora dito, yun, yung tipong nakita kagad niya, ang dami dinadaan ng dagat. Tapos sa loob ng bus pa nag-uusap, parang nag-aaway lagi. Sabi niya, nag-aaway ba yun? Yun pala, normal sa Kabitenyo yun, ano? No? Iingay, no? Maingay ba talaga ang Kabitenyo? Tanong natin kay Marican. Marican, maingay ba ang Kabitenyo? Si Mayo, wala? Yung mga, talagang malalakas ang boses, no? Normal lang yun. Actually, sa Pampanga, ganun din, mag-usap parang minsan. Merong portion kasi sa Pampanga na pa nag-usap parang lagi nag-aaway. Pero meron namang malumanay. No? Kaya nung pagdating dito, gusto ko sanang marinig yung antag doon yung, merong Kabitenyo, parang Espanyol, ang Chabacano. Ay, wala na ako nabutan Chabacano. Chabacani na naabutan ko dito. Chabacano. Marunong mag-Chabacano? Ha? Ternate. Okay. Minsan makapunta ka sa Ternate. Kasi ang cute-cute niya. Minsan nakarinig ako sa TV. Ang cute-cute niya. Parang nag-uusap na parang ang cute. No? So, parang mga sosyal na nag-uusap ng mga Espanyol. Yan, di ba? So, hindi namin alam lugar. Napunta po kami ng Nueva Ecija, ibang kultura. Napunta kami ng Aduas, Cabanatuan, mas city yon. Napunta kami ng Valenzuela City, na dagat city, kasi lagi bumabaha. Iba rin ang kultura doon. Napunta kami ng Pasig, sosyal. No? Nakapaligid sa mga mall. No? So, doon namin napatunayan si Pastora mas bagay doon kasi may mall sa dito. So, ang dami nakapaligid na mall. So, kaya lang, ang mabigat naman doon, pag wala kang pera, ang lungkot. May mall, pero hanggang tingin ka lang, kabintana ka lang, Shangri-La, Robinson, Mega Mall. Katingin ka lang. Di ba? Parang sana hindi ka lang panaginip, sana maging katotohanan ka. No? So, iba yung kultura. Pagdating doon, punta naman kami ng Cainta Rizal. Cainta Rizal, iba rin ang kultura. Hindi namin alam. Pero ang maganda po dito, mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, sa bawat lugar na yon, pinaranas po sa amin ng Lord, ang biyaya, biyaya, biyaya. Iba't ibang klaseng biyaya ang ipinaranas sa amin ng Lord. Amen. Iba't ibang biyaya. Nung nasa Nueva Ecija kami, grabe ang sibuyas, hindi po namin problema. Pastor, pasensya na po kayo, pakiuwi niyo po itong santiklis na kamatis. Anong gagawin ko sa santiklis na kamatis? Sabi, Pastor, kayo na po magawa niyang ketchup. Gagawin kong ketchup. Ngayon, naliligaw pa lang ako kay Pastora. Pag uwi ko, dala ko isang sakong sibuyas, dala-dala ko yun. No? Pagdating ko sa kanila, ang bango ko eh. Kaya nagustuhan ako ni Pastore.
Dala-dala ko, umulan, umaraw. Pagdating doon, basa-basa na ng konti yung sibuyas. Di, amoy sibuyas ako, di ba? Kaya minsan sibuyas mabango rin eh. Bigas. Tapos, Pastor, uwi ako ng Manila, madala ko mo ng Manila. Pastor, pakidala po. Imagine mo nakalagay, patola, kamatis, kalahating sakong kamatis, dadaling ko sa Manila. Uwi ako sa amin, dala-dala, bit ko lahat yun. Magbabasa ko. Umaapaw. No, grabe. Iba-ibang biyaya. No? Dito, pagdating naman dito, di naman namin nakamit yung desire namin, sa Pasig pala, una, nagkaroon kami ng sasakyan. Lord, noon, nagdi-desire kami magkaroon ng sasakyan kasi, supposed to be, ang church may sasakyan noon, no? Meron kami isang simbahan na puntahan, hindi ko na po sasabihin ko saan, may budget ng sasakyan eh. Kaya lang ayaw gamitin. Kasi daw yung baka pag bumili ng sasakyan, gagamitin lang ng pastor. Kaya nung nanalangin ako, sabi ko, Lord, patunayan niyo po, kaya niyo kami bigyan ng sasakyan na hindi manggagaling sa simbahan. Saan ka nakakita ng sasakyan ng simbahan hindi pwede gawitin ng pastor? Sabi ko, eto Lord, patutunayan ko po sa kanila, ang biyaya mo, kaya mong idiretso sa lingkod mo. No? Ang una po noon, si Jess Praise noon, may mag-drawing. Lagay sa pader. Isang motorcycle. Nagkaroon po kami ng motor. No? Kulay dilaw yun. Talagang dilaw na dilaw yun. Ganda ng motor ko po noon. Pogi noon eh. No? Tapos sumunod doon, nag-drawing siya ng kotse. Nagkaroon po kami ng kotse. Yun ang kauna namin kotse, Nissan. Nga-ibenta po namin yun, dumating na sa point na Nissan umaandar, Nissan hindi. Kaya sabi natin, benta na natin, sakit, mahirap na eh. Pero pagkatapos noon, binigyan ulit kami ng Nissan, ng padre niya. And then after that, ito na po, si Aba, na ginagamit natin sa mission ngayon, at ngayon si Innova. Hindi ko alam kung bibigyan ako ng baby bus ni Lord. Kasi minsan pag nakikisakay, hindi nakasya eh. Dito, pasensya na kayo, susunod na kayo naman ang sasakay namin. So, yung mga papuntang Bacoor, no? Minsan, by schedule sila eh, no? So, kaya, sunod baby bus, papadrive natin kay Jan, sumakay kayong lahat doon. Paikot-ikot. Yan, baby bus. Yan. So, sabi nga, the challenges that you are going through will never break you. Instead, it will make you grow. And you will become a better person if you apply the lesson you learned from experiences. Of course, sa bawat napunta namin may problema. Hanggat may tao kang kasama, hanggat saan ka pumunta, tao man yan o hayop, may problema. Tama. Walang taong walang problema. Sino dito walang kayong problema? Bibigyan po namin kayo. Kasi sabi nga, sharing. No? Wala kayong problema? Sino dito, kulang kayo sa sugar? Mamimigay po ko, dami ko po sugar. Oo, so, sharing po kayo, sharing. So, pero whatever situation you have, the challenges you have, pwede po natin makapitan ng Lord. Iba-iba po ang challenges na naranasan po namin bilang pastor. Kasi iba-iba rin po ang congregation. Iba-iba ang mga tao, iba-iba ang pagtingin sa mga pastor. Pero lahat na napaglampasan po namin. Napaglabanan po namin because sa biyaya ng Lord. No? Keep on walking in His presence because you have a very bright future ahead. Come on. Sabi mo sa katabi mo, you have a very bright future ahead. Okay, keep on walking. Ayan naman, walking lang. Hindi ba po magkaroon ng kotse? Hindi, iba naman yun. Keep on walking. Magpatuloy sa paglalakbay. And one day, magugulat ka, God will bless you. Parang ganito, no? Nag-start tayo, magkakasama sa church, nung tayo nasa Samupyo, yung mga inabutan pa, doon sa Tabon 1, before Save More. Ilan lang ang coaching na pumaparado doon. May problema tayo ng parking, mga ilang pa lang doon. Then ilang motorsiklo. Ang naik noon, isang motorsiklo, 4 sila nagkakasya.
Oo, paano? Bahala na kayo magtanong kung paano na nagagawa yun. Kasi ang may motor pa lang yata nun, si Neptune. Sumunod si Pastor F, no? Ngayon, ano problema natin? Parking. Ngayon, problema namin, minsan nakikiusap pa kami sa mga kapitbahay, pag linggo naman sa Wednesday, paubayan nyo na sa amin. Bakit? Ibig sabihin, marami na po tayong pinapark. Ito matindi. Baka tong taon na ito, madadagdagan pa tayo na ipapark. Kasi baka yung katabi mo magkaroon ng sasakyan. Di ba? Di ba? Malay mo, yung katabi mo magkaroon ng sasakyan. Dahil problema natin sasakyan ay parking. So, keep on walking in His presence because you have a very bright future ahead. Yung katabi mo yan, titignan mong ganyan yan. Baka itong taon na ito, mapopromote yan. Kung magkakatrabaho yan, matinding trabaho. Kaya kung maawayin yan, mahalin mo yan. Dahil barang araw, magbe-bless yan. Baka hindi ka maisama. So trust that God will sustain you. Do not easily lose hope. Remember the good things that He did in your life. Never forget those moments when He rescued you from harm. No? Remind yourself that God loves you so much and that will never change. He will never abandon you in this season. Ang tanong po dito, sino ba ang mahilig mag-abandon? Si Lord o? Tao. Nahiya pa kayong aminin. Si Lord o? Ako. No? In general pa, ako. Di ba? Tayo mas mahilig mag-abandon. Mayroong pagkikita, biglang-bigla, last minute, biglang, ay sorry Lord, kasi biglang nagkaroon ng conflict. Nagkaroon ng conflict. Tapos pag nagkaroon kayo ng conflict mag-asawa, Lord, tulungan mo kami sa aming conflict. Ano pa talaga, puro buhay mo, puro conflict. No? Pag conflict, abandon si Lord. Pag nagkaroon ka ng conflict, naalala si Lord. So, ang madalas po, hindi si Lord nag-abandon. Maraming pagkakataon, tayo po ang bumibitiw kay Lord. Yun ang po totoo. No? Si Lord never po tayong iniwan. Sabi nga niya, I will never leave you nor forsake you. Minsan, napapagbintangan lang natin siya, pero actually, tayo po ang nalalayo o lumalayo. Intentional or unintentional, pero we're not aware, tayo po ang nalalayo. So you may face hardship in life, but believe with all your heart that God is holding your hands. He will never let you go. So never doubt in His great love for you. So stop analyzing everything. Submit to God even if you can understand what's happening. And that's what faith is for. It's believing in His great power even if you can see what ahead. And of course, God might lend you bend, but He won't let you break. Look at that. Sino ba yan? Jomel ba yan? Jomel, nakilala mo? Jomel pala yan. So, Jomel. Okay. God might let you bend, but He won't let you break. God might let you bend, but He won't let you break. Minsan ninahaya ng Lord tayo mapaluhod. Pero ang tanong dito, nakatayo ka pa ba? Because hindi haya ng Lord na hindi ka muling makakatayo. Napapaluhod tayo, pero nakakatayo tayo. Naluluha tayo, pero dating araw, natatawa tayo. Kasi naisip natin, grabe, masyado kong dinibdib. Si Lord pala tutulong sa akin. Madali lang pala kay Lord, ako masyado kong dinibdib. So, God might lend you bend, but He won't let you break. Okay, so, pangalawa, dito ko nakatapusin, sa Wednesday, itutuloy ko yung the rest. No? It transformed our lives. It transformed our lives. Titus chapter 2, verses 11-12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-control, upright and godly lives in this present age. Sa Tagalog, sapagkat nahayag
Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin ng talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Grace doesn't leave us unchanged. It works within us to transform our character, desires, and actions. Yung biyaya ng Lord, hindi lang basta binibigay niya yan, basta lang. May mga purpose yan. Para tayo what? Matransform yung ating character. Mabago yung pag-iisip natin. Naisip natin puro negative. Nakita natin ngayon, meron palang mga solusyon sa lahat ng bagay. Masyado tayong nega, masyado tayong conscious sa mga bagay, maraming bagay. Pero sabi ng Lord, no, babaguhin yan eh. Huwag kang maging nega. Magdeklara ka. Instead na maging nega, magdeklara. Sabi sa katabi mo, instead na magnega, magdeklara. God, binigyan tayo ng authority ng Lord mag-declare. Kung naiinis ka, Lord, control. Declare. Pag nagugutom ka, Lord, nagugutom ako, grace. Makita mo, mamaya kumakatok, si Hannah Grace, may dalang ulam sa iyo. Narinig eh, yung grace. Ang matindi nito, kasama pa yung tatay, saka yung nanay. Di ba? Grace. Merong malungkot ka, napapaluha ka, bigat na bigat, broken-hearted ka. Punta ka sa Lord. Ang Diyos na kayang bumuo ng basag na puso. Doon ka pumunta sa expert mag-fix. Siya bumuo ng puso eh. Siya nag-create ng puso. Alam niya ang dapat gawin sa puso. Ito ba ay gagataan o ito ba ay... Siya may alam sa puso eh. Kasi ikaw, pinipilit natin, o tayo, pinipilit natin, tayo maging master ng puso natin. Kaya ang dami-dami natin pinapasok sa puso natin. Yung pogi, yung maganda, yung standard natin, everything, mga bagay-bagay. Pero hindi. Ang expert sa puso, si Lord. Tanungin mo, Lord, ito bang ipapasok ko sa puso, tama? Ay, hindi. May tama yan. Huwag mo ipasok yan. Mukha lang tama yan, pero ang laki ng tama yan. Lord, ito ba papasok ko sa puso ko? Hindi. Huwag mo ipasok yan. Kakainin ka ng sistema niyan. Magugulat ka, mawawala ka. So, sabi doon, transform our character, desires, and actions. Kapag daw binibiyayaan, lalo daw ginaganahan. Tama po ba? Tama. Sa trabaho, kapag ikaw ay binibigyan ng bonus, ini-increasean yung sweldo mo, ginaganahan ka, di ba? Pag yung best friend mo, yung kaibigan mo, lagi ka nililibre, ginaganahan ka. Yung estudyante, kapag lagi mayroong incentives, kapag may tumataas ang grade, ginaganahan, di ba? Yung kapag na with honors ka this year, cellphone. Gaganahan ka, hindi? Gaganahan. Pag yung asawa mo dumating, may binigay na sorpresa, gaganahan ka maghain o hindi? Ihahagis mo ba yung plato o hindi? O mahinahon mo, sasandukin yan. O, love, pagod na pagod. Kung naman, naisip mo pa akong dalhan ng spaghetti o kaya ng paborito ko yung siopaw. Di ba? Mahal, sunod, dagdagan mo ng siomay. Wow, di ba? Gaganahan ka. Tama. Sino po dito binibiyayaan ng Lord? Gaganahan kayo, tatama rin. Okay, tamad yung pagkakasabi niyo eh. So kung tayo pinagpapala ng Diyos, dapat hindi po tayo mananamlay. Dapat tayo po ay gaganahan. Binibigyan ka ng bahay, gaganahan ka. Dapat yung pangarap mo na natutupad na nabibigay ng Lord, gaganahan ka. Tama. So, kaya nga kapag daw binibiyayaan, lalo daw ginaganahan. Kaya kung gusto mong ikaw ay pagpalain, samahan mo na ikaw ay lalong ganahan. Dapat pataas ang level yung binibigay mo kay Lord habang binibiyayaan ka eh. Kasi, ang pinagpapala, binibiyayaan, ginaganahan. So the blessing of grace is that the freedom, the transformation that it brings.
In Galatians chapter 5 verse 1, it was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Grace teaches us to reject sin and live in the freedom of righteousness. Ito ko po kayo end. Ang paglaya sa kasalanan ay isang biyaya ni Lord na dapat ang paglaya sa kasalanan ay isang biyaya ni Lord na dapat ingatan at di na balikan. Ano ba pagkapalaya? Pinalaya tayo sa kasalanan, sa bisyo, sa mga mundong mga bagay. No? Ito yung biyaya ng Lord eh. Sinubukan natin, di natin kaya eh. Tama. Kaya nga napuprostrate tayo, ang dami mga bagay na gusto natin bitawan, na bunga ng kasalanan, hindi natin bitawan sa sarili natin, hindi natin kaya. Bisyo, mga maling relasyon o iba't ibang mga bagay, hirap na hirap tayo eh. Kaya sabi ng Lord, okay, hindi mo kaya yan. Bigay ko sa iyong biyaya ng pagkapalaya. Pinalaya tayo ng Lord sa kanyang dugo, sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Inabsorb niya lahat yon sa krus ng Kalbaryo para tayo makalaya. Kaya nga sabi, yung biyayang yan ay dapat ingatan at di na balikan. Dahil ang kasalanang sinuko mo na at iyong binalikan, mas matindi ang iyong mararanasan. Imagine mo halimbawa si Jen, 2 damonyo yung nakakapit sa kanya noon. Kaya nagagawa niya yung kasalanan. Nabitawan niya, nakalaya siya. Alam mo, pulang-pula siya, di ba? Parang kulay dugo ni Kristo. Sakto, no? Yan, dahil sa blood ni Jesus Christ, nagbago siya. Nung bumalik siya, sa tingin mo, 2 lang ba magtutulong sa kanya? Alam ng Diablo na hindi kaya ng 2. Maglilima yan, magsasampu yan, magsasanlibo yan, para muling ibalik si Jen. Naget niyo yung point? Kaya kung ang kasalanan babalikan mo, mas matindi mangyayari sa'yo. Kaya ang warning ng Lord, huwag mo nang balikan yan. Binigay ko na ang biyaya. Huwag kang magpabaya. Nandiyan ang biyaya, huwag kang magpabaya. Dahil ikaw ay isa ng pinalaya. Dapat yung biyaya, yung ingatan, at iyo itong ipaglaban. Dahil iyan ay binigay sa'yo ng Lord. Ang katubas yan ay kanyang dugo. So when problems come, it means God is getting ready to show you more of His grace. Because where He is taking you is greater than where you are now. All you need to know is that His grace is sufficient. His grace is sufficient. So ito ay ang biyaya ng Lord, nagdudulot ng provision. Ang biyaya niya ay nagdudulot ng pagkapalaya at ng pagbabago sa ating buhay. Kaya, i-enjoy natin to. Ito'y pasimula pa lang na pakikita ng Lord sa atin yung iba't ibang klaseng biyaya na iyang pagkakaloob sa bawat isa. Sige po, tayo po natin tumayo. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes.
raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound, the savor is like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound, the savor is like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace, amazing grace, how sweet the sound, the savor is like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound, the savor is like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Lord, salamat po sa umagang ito muli sa pagpapaalala mo sa amin. Pagpapakita, Panginoon, ng mga bagay na dapat namin makita. Pagsaway, pag-correct, lahat ito, Panginoon, muli, tinatanggap namin bahagi ng pagmamahal mo, Panginoon. Minsan, masakit man makorek, masakit man, Panginoon, na matuwid. Pero, Panginoon, ito yung kabubuti namin, Lord, tinatanggap po namin. Lord, salamat sa napakalawak ng pagmamahal mo. Salamat sa pagiging Father, Panginoon, sa aming buhay na gagawin mo lahat, huwag kaming mawalay sa iyo. Umiisip mo ng paraan, Panginoon, para patuloy kaming matamasa po namin, maranasan po namin yung biyaya mo. Kaya, Panginoon, patuloy po amin pong pinanghawakan yung superabundant grace na yung pong word na pinagkalob sa bawat isa, maging sa bawat personal word na pinagkalob mo po. Lord, salamat kasi patuloy, umpisa pa lang ng buwan, pinapaliwanag mo na ang bawat araw na darating sa amin. Sa pamamagitan ng mga salita mo at mga pangako mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tunay po salamat sa biyaya mong nagdudulot ng provision, sa biyaya mo nagdudulot ng pagbabago ng aming pananaw, ng aming puso, ng aming isipan, na maging takbo ng aming buhay. Salamat, Panginoon. And tunay po sa biyayang ito, ito rin po ang magbigay sa amin ng dahilan para lalo kaming ganaan. Lalo kami, Panginoon, kumapit sa iyo. At lalo po namin paglaban na hindi nabalikan yung mga bagay na pinalaya mo na kami, Panginoon. Kaya ang covering mo ay pagkala mo sa bawat isa.
Sa mga may problema right now, Lord, hindi ko po alam kung ano po exactong problema nila. But Lord, kayo po nakakaalam nito. Nandito sila, Panginoon, dahil gusto ka rin po nilang ma-meet. Gusto ka rin po nilang makaniig. At gusto rin po nilang tanggapin ang blessing mo. Kaya Lord, kung pong hayaan, isa man po sa aming Panginoon, aalis sa lugar na ito. Na nandun pa rin yung lungkot, nandun pa rin po yung yung bagabag, nandun pa rin po yung takot. Bagkos, alis kami may ngiti. Kasi tinanggap po namin ang mga salita mo. Tinanggap po namin napakaganda mong binigkas na salita para sa amin. Kaya Panginoon, sa aming munting paghiwa-hiwalay, sama mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga pupuntahan. And tunay Panginoon, dala po namin ang mensahe mo. At ngayon po Panginoon, inyo nga pong igawa na yung blessing sa bawat isa. Mga kapatid, ngayon, tanggapin natin ang biyaya ng Lord. May the grace of Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. More favors, more blessing, more grace, grace, grace be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. Good morning. Again, God bless you. To God be the glory.